Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay bibigyan po natin ng tema na pinatigil ng ating Panginoong Jesucristo ang bagyo. Jesus calmed the storm, mga ginigiliw. No? Bago po natin himay-himayin, mga ginigiliw, ang nilalaman po ng tagpong ito, mga ginigiliw, no? Alam nyo, mga ginigiliw, no? Alam nyo po dito, alam nyo, mga ginigiliw, makikita po natin dito, no? Yung dalawang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Na yung dalawang katangian na ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, makikita po natin dito ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagiging tao, mga ginigiliw. So dito, mga ginigiliw, alam nyo, mga ginigiliw, kung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa una na kanyang pagdating, dumating siya bilang hukom, mga ginigiliw, na sisiguro ko po, I am certain na wala mabubuhay kahit isa sa atin. Lahat tayo, mamamatay tayo dahil hindi natin kayang harapin ang kaluwalhatian ng Diyos. At walang dahilan na mamahalin tayo ng Diyos dahil sobrang marumi tayo. Sobrang makasalanan ang tao, mga ginigiliw. Kaya't ang tanging paraan ng Diyos upang abutin ang kanyang nilalang ay kailangan niyang magkatawang tao, mga ginigiliw, upang sa ganon ay kaya niya tayong abutin, mga ginigiliw. Yun lamang ang tanging paraan ng Diyos upang magkaroon po tayo ng ugnayan sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw, upang siya ang magiging tagapamagitan natin sa Diyos upang makaabot po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Kaya't yun ang dahilan, mga ginigiliw, kung bakit siya nagkatawang tao, mga ginigiliw. Kaya't dito sa tagpong ito, makikita po natin, mga ginigiliw, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang kalikasan bilang isang tao, at ang kanyang kalikasan bilang isang Diyos, mga ginigiliw. No. Dito po sa Marcos 4, no? 35. Sabi niya po dito, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga lagad, tumawid tayo sa ibayo, sabi niya po sa kanyang malagad. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa, mga ginigiliw. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga lagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin
tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga lagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Mga ginigiliw, himay-himayin po natin ang salitang ito ng Panginoon. Makikita po natin dito na iniwan po ng Panginoon, iniwan po nila yung crowd, yung mga tao na sumusunod sa kanila, mga ginigiliw, at sila po ay pumunta sa kabilang ibayo. So sa kanilang pagpunta sa ibang ibayo, mga ginigiliw, nagkaroon po ng bagyo, along na andun na sila sa gitna ng dagat, mga ginigiliw. Alam nyo, makikita natin yung kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo bilang tao. Na ang Panginoong Hesukristo dito sa tagpong ito, mga ginigiliw, siya ay napagod at nakatulog. So ipinapakita niya yung kanyang kalikasan na 100% na tao, na naging tao ang Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw, at siya ay napagod at nakatulog. Kaya ang kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang tao ay ipinanganak na mahirap. Naranasan niyang nagutom, naranasan niya pong nauhaw, naranasan niya ang malungkot, naranasan niya ang umiyak. Kung ano yung pinagdadaanan mo at pinagdadaanan natin ngayon, mga ginigiliw, anuman na pagsubok yan, circumstances sa buhay, mga ginigiliw, lahat ng yan napagdaanan po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao, mga ginigiliw. Kaya dito, mga ginigiliw, alam nyo kung mayaman, no? Do you think na pag dumating na mayaman ng ating Panginoong Hesukristo, na isang hari na mayaman, do you think na malalapitan kaya natin, malalapitan kaya ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi po. Sigurado ako na nakaupo lang siya sa kanyang kaharian, sa kanyang upuan bilang hari, at ang pwede lamang nakakalapit sa kanya ay walang iba kundi yung mga malalapit lamang sa kanya at yung mga mayayaman sa kanya, mga ginigiling. Ngunit hindi pinili ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang kanyang mga nilapitan, yung kanyang mga niyakap, yung mga may sakit, yung mga may pinagdadaanan na krisis sa buhay, mga ginigiliw. Hindi niya pinili ang mga tao na lumapit sa kanya. Lahat sila, mga ginigiliw, ay pinagbigyan niya po sila, mga ginigiliw. Pinagaling niya sa kanilang mga karamdaman, pinakain niya po sila sa pamamagitan ng isda at tinapay, mga ginigiliw. Ganun po kahabag ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So makikita natin yung kanyang pagiging tao. Tignan naman natin yung isang katangian ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang katangian bilang Diyos, mga ginigiliw, kung paano niya sinuway ang bagyo. Paano niya po pinatigil ang bagyo na ito, mga ginigiliw. Do you think na nasisiguro ko, mga ginigiliw, na bago po sila lumuwas papunta sa lawa, mga ginigiliw, alam po ng Panginoong Hesukristo na may bagyo na darating. Alam po niya na may bagyo na darating. Kaya dito, nasubok ang pananampalataya ng kanyang mga lagad. Sa kanilang pag-travel, sa kanilang pagpunta sa lawa, mga ginigiliw, marami na silang nakitang mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
At alam na alam po nila na wala pang nakakagawa ng mga himalang ito na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo mula nang likhain ng Diyos ang mundo na ginagalawan nila, mga ginigiling. Hindi naman sinadya ng Panginoong Hesukristo na matulog. Subalit, mga ginigiliw, sa bangka na yon, mga ginigiliw, kasama na nila ang ating Panginoong Hesukristo, ngunit meron pa rin silang pag-aalinlangan, mga ginigilaw. Meron pa rin silang pagkatakot sa bagyo, mga ginigilaw. Kaya't ginising po nila ang Panginoon at agad na sinaway ng ating Panginoong Hesukristo ang bagyo, mga ginigilaw. Marami pong bagyo na darating sa ating buhay. May mga krisis. Kung nasunugan ka ng bahay, okay lang yun. Okay lang yun dahil pwede ka bang magpatayo ng bahay. Kung nanakawan ka, mapapalitan pa rin yun. Pero ang pinakamatinding krisis na haharapin ng isang pamilya, mga ginigiliw, ay walang iba kung merong isang membro ng pamilya na may mamamatay. Yun ang pinakamatinding krisis, mga ginigiliw. Kaya dito, mga ginigiliw, nagbibigay po ng Panginoong Hesukristo ng halimbawa. Hindi siya nangako ng madaling paglalakbay katulad ng nangyari po dito na tagpo, mga ginigiliw. Hindi siya nangako ng madaling paglalakbay, ngunit nangako siya sa kanyang mga lagad at nangako po siya sa atin na hindi niya po tayo iiwan, mga ginigiliw, sa ating paglalakbay. Sasamahan niya po tayo sa ating paglalakbay katulad ng ginawa niya po sa kanyang mga lagad sa tagpong ito, mga ginigiliw. Diba? Hindi niya po sila iniwan, mga ginigilaw. Kaya dito, no, kung babasahin natin dito, sinaway niya. Kaya alam niyo kung bakit may mga krisis, may mga pagsubok sa buhay natin na dumarating kung ikaw ay Kristiyano. May mga pagsubok, may mga trials, may tribulation. Sinusubok tayo ng Panginoon. Tinitignan niya tayo kung lumalago na tayo. That is a part of growing up. Tinitignan niya kung nag-mature na tayo, mga ginigiliw, kung kaya na nating humarap sa mas matinding pagsubok na darating sa ating buhay, mga ginigiliw. Diba? That is one way to mature us. Hindi nagbibigay ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Diba? At pagkatapos ng mga pagsubok na ito, mayroong gantimpala, at yung gantimpala na yon, yun ang buhay na walang hanggan. Yun po yung sinabi niya po sa James, mga ginigiliw. Yun yung mga pagsubok. Hindi lang yung pagsubok na blessing. Ang sinabi niya sa Santiago, mga kinigiliw, no? Kung babasahin po natin sa Santiago, na alam niyo, sabi niya po dito, pinagpala, Santiago 1:12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya, mga ginigiliw. Yun po yung gantimpala na ibibigay po sa atin ng Panginoon, yung gantimpala ng buhay. Kaya wag po nating sabihin na hindi lahat ng dumarating na alam nyo, may nagsasabi, pagsubok ito. Sabi nila kung meron na silang mga sakit. Diba? Sinasabi nila na pagsubok.
Hindi lahat ng dumarating sa atin ay pagsubok. Hindi po. Baka yan ay punishment. Yan ay kabayaran ng kasalanan. Diba? Yan ay kabayaran ng kasalanan. Sinasabi nila, lalong-lalo na yung mga tao na mostly doon mo maririnig sa mga ospital, pag meron na silang sakit, pagsubok lang ito ng Panginoon, sabi nila. Hindi pwedeng magbigay ng Panginoon ng pagsubok, mga ginigiliw na sakit na dahil inabuso mo yung katawan mo sa bisyo. Hindi pwede yan. Hindi pagsubok yan. Diba? Inabuso mo yung sarili mo sa pag-inom ng alak, inabuso mo sa paninigarilyo, inabuso mo sa pagpupuyat, sa pagsusugal. Nung nagkasakit ka, sasabihin mo na pagsubok. Hindi pwedeng magbigay ng Panginoon ng pagsubok ng ganon. Punishment yan, mga ginigiliw. Diba? Punishment yan, mga ginigiliw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay, uulitin ko na naman, mga ginigiliw, hindi nagbibigay ng pagsubok ng Diyos sa kanyang mga lingkod na hindi nila kaya, mga ginigiliw. Na hindi nila kayang lampasan, mga ginigiliw. Diba? Katulad ng tagpong ito. Akala natin walang Panginoon. Diba? Akala natin wala. But Jesus Christ is in the storm. Nasa gitna po siya ng mga unos, nasa gitna siya ng mga bagyo. Mga ginigiliw, na kapag tatawag po tayo sa Kanya, mga ginigiliw, siya po ay handang tumugon sa anumang pangangailangan natin sa pagtawag po natin sa Kanya ng tulong, mga ginigiliw. Diba? Opo. Ganun po kadakila ang pagmamahal, pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan, mga ginigiliw, along the way na dumadaan tayo sa mga matinding trials, sa matinding pagsubok sa buhay na ito na ginagalawan po natin, mga ginigiliw. So, dito na po ako magtatapos dahil may dadagdag po sa atin si Pastora. I hope you are being encouraged sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon at sa lahat po ng patuloy po na tumatangkilik ng programang ito, pulis na pastor, sa mga kasamaan ko po na kapulisan sa buong Pilipinas at sa mga kaibigan po natin na patuloy po na tumatangkilik na ito ng gawain ng Panginoon, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mga ginigiliw, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. God bless po.